Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Kotman channel. Ito pa rin po yun, don't worry, iba lang pangalan. Again, reminder ko lang. So, meron tayong na-avail from Digital Walker. Yes, kung gusto niyo ng mga legit source na or mga tindahan ng nating phones, mga smartphones nila dito po, Digital Walker. Meron po silang physical store sa mga SM malls and actually meron din silang Lazada and Shopee. Just in case lang. So ito po ang na-avail natin. Nakakuha tayo ng isang tada! Yes, this is the Nothing Phone 3A. Unbox na natin. Let's do this! Bago tayo mag-start, bago tayo dumiretso sa impressions and initial test, pricing na agad tayo para hindi na kayo magtataka. No? Kayo na magsabi din kung sulit o hindi. So, for 8GB, 128GB na variant niya, that's 19,990 pesos. Okay? So, 19,990, almost 20K na. Sabihin natin 20K na. No? And then, for the 12GB, 256GB na variant, this one, 12GB po ito and 256GB. This one costs 22,490. Okay? So basically, 22,500 pesos. Yun na po yun. So, sulit kaya ito si Nothing Phone 3A. Okay? This is the 3A version na. Magkakaroon pa po yata ng Pro version pero mas mahal na yun. At saka may upgraded yata daw yun na camera. But this one, focus muna tayo kung ito ba ay good enough sa kanyang price at good upgrade ba ito from my Nothing Phone 2A. Okay? So, mukhang magre-retire na ito. Baka ibenta ko na rin ito. This one is a limited edition nga pala. Kung interesado kayo, abangan nyo ito sa aking Facebook page. Again, this is a limited edition. Ang alam ko, wala na kayo mabibiling ganito. So, abangan nyo ito. Highlight ko na ito. And syempre, maka-move na ako dito sa 3A or the 3A Pro. Hindi ko alam. Pakikiramdaman ko muna kung alin ang worthy na pamalit dito sa aking Nothing Phone 2A. But right now, actually, very happy pa ako rito. But anyway, move on na tayo. Nothing Phone 3A. Let's do this. Okay, buksan na natin siya ngayon. At madikit. At napunit ko na nga. Ayun, no? Ayaw magpahila. Yun. Lala. So, you know. Konting comparison lang. Compare ko lang. Gusto ko lang siya makita actually ng kung ano yung difference ng dalawa ngayon. Mga differences both sa designs. Makita ng mas maayos. So, here it goes. Similar pa rin sila except of course sa camera o module obviously. Naging tatlo na rito. Dito, dalawa lang. Both 50 megapixel. I believe this time, if I'm not mistaken, correct nyo na lang ako mamaya. Pero again, this is first impression pa naman. So, hindi ko pa kabisado yung specs niya. And hindi ko muna binasa lahat sa online kasi gusto ko genuine yung expression at pakiramdam na makukuha ko. So, this Nothing Phone 3A has 250 megapixel like this one, pero this time I believe may telephoto na siya. Kung this one, tama ba memory ko, this one has wide and ultra wide, while dito ngayon sa 3A, wide, telephoto and ultra wide. I hope I'm right. So again, dalawang 50 megapixel binadagdag na 8 megapixel and yung second 50 megapixel ginawang telephoto instead of ultra wide. Okay, aside from that, medyo nabago rin ng konti. From here, mukha kasing halaman or snake yung kanyang parang cable. Itong flat cable na to. Parang ganun ang tema kasi nito. This one, parang wala nang ganong itsura. More like robot siya. And then, actually, mas naalala ko sa kanya yung si Bender. Kung familiar kayo sa Futurama. Yes, si Bender. Yan o. Parang similar ang itsura niya doon. And then, parang balikat niya lang ito. I don't know, parang gano'n lang dating sa akin. Again, this is first impression. And differences naman sa kanyang LED lightings. So, dito, dalawang curve. Bali, tatlong curve. This one, dalawang curve at isang straight. So, medyo nabago dito sa part na to. Itong part na to, nabago din to, no? And all else, parang pareho pa rin naman. Yes, sa taas, same din. Same placement ng noise cancellation microphone. Sa buttons, may nadagdag pala na, okay. Ito yung nakita ko sa picture na extrang button. So, may nadagdag ng button dito sa kanan, sa baba lang ng power button. Sa baba naman, pareho pa rin. Halos walang pinagkaiba. And then dito naman sa kaliwang side, yung kanyang volume rocker, and pareho pa rin. Okay? Also, napansin ko na kung ito parang sandwich type yung pagkakalagay nung case, pansin niyo, parang sandwich ito. Nakapatong yung plastic pack. Nakapatong yung plastic pack sa kanyang frame. While dito ngayon sa bagong 3A,
hindi na siya nakapatong. Okay? Direct na, diretso na yung frame. And this time, I believe na panood ko kasi yung interview ni Carl Pei. This one is not a plastic anymore. While this one, plastic po ang nilagay na mukhang glass. This time, nilagay nila glass na rin. That means, I believe is may konting kabigatan itong 3A na ngayon. Ngayon, try naman natin sa kapal kung meron difference. Pero parang wala rin naman. Pero just, for educational purposes lang. Since ito sandwich type and this one hindi. Kumapal ba o hindi? Okay, so dito, base rito, this one, 8.5 yung thickness niya. Dito naman, same lang din. So, same thickness, hindi pala nabago. 8.5 din ang thickness nila. Another na nalipat is yung flash, and then yung microphone naman same na position pa rin. Okay, yun, nandun pa rin yung microphone. This one naging pula, yellow, pero I think dito medyo nababago yata ang kulay kasi this one is the limited edition na nating phone 2A. So, another difference na napansin ko is yung size nila. Mas mahaba na ngayon ang konti si 3A. This means mas malaki yung screen size. So, mamaya checkin ko kung ilang centimeter or millimeter yung nadagdag. Pero, looking at this, as you can see, mas malaki ang screen ni 3A. Anyway, that means hindi na pala kasya ngayon ang case. Kasi dati yung nating phone 2A and nating phone 2A Plus ay itong case lang din ang pinagpapalit-palitan ko. Same size lang kasi sila. So, same case lang din yung gamit ko. So, this time, hindi na. Wala, masikip na. Hindi na kasya. Ay na lumusot. Hindi ko na pwedeng gamitin itong case na to. Itong transparent case na ito sa 3A. Okay? Nabuksan natin for the first time. Let's see na kung ano yung mga differences and para makuha na natin yung initial test result. Again, initial test lang po ito and impressions. Abangan nyo yung full review kung saan madugo. Kasi right now, kung ngayon ko siya full review, medyo honeymoon stage pa. Biased pa ako. Ang tingin ko sa kanya is magical gadget pa. Excited pa ako. So, baka maging biased ako. So, palipasin nyo muna mga 1 to 2 weeks na ginagamit ko siya. Yun ang abangan nyo kasi doon, mas nagiging critical na ako. Naghahanap na ako ng mali if ever merong may mali and papansinin ko na kung merong issue. Okay? Yun o. So, currently, nating OS 3.0 siya out of the box. Pero I believe, napanood ko rin ito sa interview ni Carl Pei, may update na for nating OS 3.1. So mamaya ng konti, i-update natin yan. Set up lang natin saglit. Mabilis na to. Wait lang. So, ayun, meron nga. Confirm. Kakatapos na natin setup. Check ko yung update. Meron nga siyang update. Ang daming improvements. Essential key, space widgets, upcoming section, camera enhancements. Meron din sila. Uy, ito. Actually, napanood ko sa interview ni Carl Pei. In-introduce nila yung camera presets. That means, pwede po tayong gumawa ng sarili natin presets sa camera settings. And yung camera settings na yun, yung presets na yun, pwede nating i-share sa iba just in case na, kunwari, gusto mo pare-pareho kayo ng kuha ng settings ng kulay, timpla, etc. Presets, ika nga, sa mga advanced alam nila yan. Pwede nyo pong i-share yung presets na yon para pare-pareho kayo. Kung nari, yung kasama mo, gumagamit din ng 3A and then nagustuhan nyo yung presets mo, pwede mong ipasend sa iyo ang presets na yon and vice versa. So, this is a good Actually, dapat matagal na tong feature eh. Good job kay Nothing na naisip nyo to. Kasi dapat, diba, marami naman dyan mga camera enthusiast. Malaking tulong po yung ganyan. Added support for importing cube files, enhance overall camera performance for better photo quality, good, improve clarity sa macro mode, refine portrait mode, daming sa camera, and then AI. I'm not really a fan of AI but still, okay, naintindihan natin na gusto nilang sumali but I hope hindi ganun ka-aggressive yung AI dito. Ayokong, personally, for a techie person, I'm not really fan of AI. Gusto ko pa rin na full control pa rin ako sa aking smartphone. Okay? Tsaka dagdag lang yan sa battery and consumption. Yung AI na yan. But anyway, let's do this. Update. So, ayun. Test na natin ng konti. Again, test pa lang to. First impressions lang. So, unang-una, unahin na natin agad yung camera. So, I like the camera actually. So, this one, medyo mas less na siya sa warm. Yung nating phone 2A kasi is more, maganda po ang kuha ng nating phone 2A. It's just that it's leaning more sa warm tone. This one, hindi masyado. Mas, mas realistic po siya sa ilaw ko, which is yellow po kasi yung bulb na ginagamit dito and sakto naman siya. And ito pa napansin ko, maganda na rin actually yung kanyang blur effect. Mas maganda actually, mas nag-improve. Look at that level of details, diba? And hindi po nagkakamali yung blur niya, unlike dun sa recent ko na review na OnePlus Ace 5. Yung po is medyo pumapalpak yung kanyang
what do you call this, yung kanyang bokeh effect ika nga. This one, ang ganda. Very realistic. Ang ganda rin ng details. Even if you zoom in, kita mo yung details. Sakto talaga. You know, look at that. Pati mga balihibo ng mga aso ko nakikita pa at that distance. And of course, check natin na para mas makita nyo na mas maayos, no? This one, ito medyo alam ko magiging challenging ito kay nating phone 2A, but turns out, ang ganda ng kuha. Walang pumalpak na isang hibla ng bulaklak na ito. Lahat pasok sa focus, and then yung detalye ng ilaw sa background, this one is nag-blur talaga siya. See that? Nag-blur talaga siya, and lahat halos ng details dito sa front, this is the foreground na to, this flower is maganda ang shot. So anyway, pakita ko sa inyo dyan sa screen yung mga iba pang shots, and kayo na mag-explore at saka mas mag-appreciate, and kayo na rin magbigay ng sarili yung opinion. I would recommend na iset nyo yung YouTube video na ito sa 4K, which is nasa 4K resolution po ito ko siya in-upload. So para mas makita nyo lang yung full details lang ng mga shots at saka mga videos. Again, set nyo lang po ang video nyo sa YouTube na 4K. Okay, ito na po yung mga sample pictures. You know. As for the video naman, pakita ko lang sa inyo saglit pala yung camera settings, no? So, again, this has 4K at 30 FPS sa rear camera. Ito ang naging problem ko nga pala rito sa new button na to. Ang dalas ko siyang accidentally na napipindot. Medyo mababa kasi yung placement. They should have placed this essential button ba ito? Or I don't know. Basta extra button dapat dito sa taas ng power button. Yeah, may concern lang kasi kanina ko pa talaga siya napipindot and accidentally, and masyado kasing tawag dito, masyado siya malapit sa galawan ng thumb ko. Yeah, this one. But anyway, paliwanag ko sa inyo mamaya ang pinaka-purpose ito so far sa nagamit ko. Again, balik tayo. Sa rear camera muna, we have 4K resolution at 30 FPS max na po yan. Pagka sinet natin siya sa 60, then 1080p 60 pwede, diba? Then lilipat natin sa 4K, bababa siya ng 4K 30. So yan lang po talaga ang kanyang maximum sa video recording. And these are the settings. Simple lang din, ang dali lang din intindihin. I just turn off the shutter button, turn on the watermark, and other stuff like this. I-set nyo lang na maayos. Depende sa inyo. And ito yung sinasabi ko kanina naman about the presets. Meron na siyang extra button or toggle dito as presets. Ito yung tutukoy ko sa inyo. You can customize your own preset, create, or import. That depends on you. Ito, currently, I'm just using an original preset. Di pa po ako nakikialam sa iba pang presets. But I can use that. Depende sa akin. And I can send this preset if ever man, or if nag-create ako ng bago, I can send this to another Nothing Phone 3A. I'm not sure kung exclusive lang to sa Nothing Phone 3A, pero currently alam ko Nothing Phone 3A ito. If ever man available to sa ibang Nothing phones, very good. I would really appreciate it, and it's solid yun kung gano'n. Para sa mga enthusiast ng mga presets ng camera na yung timpla ng camera settings nila. Pwede po siyang i-share, okay? And of course, kapag gumawa ka na, nag-custom ka ng sarili mong preset, kunwari ito, test preset lang, click mo lang itong 3 buttons and meron siyang share button siya. Yes, pwede mo po siyang i-send sa ibang Nothing Phone 3A. Yan lang po. Balik na tayo sa mismong camera. And other features ng camera, we have dito sa pinakadulo, night mode, portrait mode, photo, video, more. Yan po, slow-mo, time-lapse, paano expert. And napansin ko rin, kanina ginagamit ko, every time na mag-switch ako ng zoom or ng lens, is lumalabas din yung katumbas niya sa normal na name ng ang kanyang lente. Like 2, 50mm. Times 4, 100mm. 1 is 24mm and 06 is 15mm. So, at least mas nai-inform. Actually, hindi ko kabisado yung mga yan eh. Nakadepende lang din ako kapag pinapaliwanag sa akin ng mga tropa na marunong talaga sa DSLR camera. Pero, this one, the more ko siyang ginagamit, mas nakakabisado ko na siya ngayon kung anong tawag doon sa mga millimeter na yan. And, ang ganda lang. That's nice addition lang sa kanyang UI. I like it. And then sa front camera naman, which is I believe 50 megapixel din, dito maximum lang po nito I believe is 1080p at 60 fps lang. See, I can change it to 720p or 4K. Naka-fix po tayo. I believe hindi talaga pwede. 1080p lang siya, and switch ka lang from 30 to 60 FPS. Yun lang naman. And then, ito po yung kanyang video samples. So, ito. Initial test pa lang po ito. This is the front camera, and maximum video recording niya is 1080p at 60 FPS. Yes, okay.
So, medyo bitin ako doon kasi dun sa Nothing Phone 2A Plus, 4K at 30 na rin yung front. This one, 1080p at 60. So, I don't know, medyo nabitin lang ako. I prefer 4K sana kasi, alam mo na, mas maganda pa rin ang 4K and then pag in-edit mo, saka siya bababa. But anyway, that's preference. Pero, quality-wise, again, don't get me wrong, quality-wise, actually, napaka-honest niya. Hindi niya ako beautify. So, kita yung mga itim-itim ko, imperfections sa balat ko, and I like it. Kita ko talaga, kilala ko yan. Ako talaga yan. Hindi niya ako beautify, hindi niya ina-okay, hindi niya ako pinapakinis. Maitim talaga ako sa personal at hindi rin ako makinis. Yan, ganyan. This is why I like, I prefer, recently, mas prefer ko lang yung camera ng Nothing kahit na nasa budget category sila. Hindi naman laging kailangan na makakuha tayo ng ganitong quality, realistic, hindi nag-beautify sa halagang anong tawag dito, sa halagang 50,000 pataas. 'Di ba? Okay na okay to. Again, this is just the front camera. Of course, sa rear camera is supported ang 4K at 30 fps. Yeah. Medyo bitin din kasi gusto ko sana 4K 60 kasi mga footage ko dito sa channel is 4K 60 at 4K 30. Depende kung anong video purpose. But still, quality-wise, maganda. Crisp siya and solid yung kulay. Realistic, close to real life yung kulay niya. Kamusta nga pala yung microphone? Kanina pa nasasalita. Direct po tayo sa microphone ng smartphone na to, nitong ni 3A. Wala pong editing na mangyayari. As is. Yan. So, lipat tayo sa rear camera para makita nyo lang yung quality ng rear camera. So, ayun. This one is the rear camera. 4K at 30 fps po siya. So, yan. Currently, nag-record tayo kaya medyo maraming bukas na ilaw. So, gusto ko lang itry yung kanyang 50mm or 2 times zoom. And actually, maganda pa rin naman. And realistic pa rin. Pantay ng konti. Nice. Normal tayo. 24mm times 1. Okay na rin. That's for 4K at 30 fps. This is the 50mm or the 2 times zoom. Gusto ko siyang isagad ng, ano ba pinaka-max nito? Max zoom niya is 8 times. Yeah, medyo soft na nga lang. Doon na makikita talaga soft na. This is digital, digital cropping na or itong kanyang digital zoom. So this one is the 2 times zoom. Mas okay kasi dito as is yung quality. Halos hindi pa, pwede pa itong sabihin malinaw at maayos. Okay, not the best, pero maayos. Again, this is the 2 times zoom. And this one is the normal 1 time zoom. Alright. Nice. Maganda siya. So, kamusta naman ang microphone? Okay? Again, initial test pa lang po ito. Ayaw mo na magsalita ng 100% sure na. Kasi, currently, ako ay nasa honeymoon stage pa. And everything about this smartphone, gustong-gusto ko pa. Hindi ko pa makita or nagbubulag-bulagan ba ako sa mga goods niya. So, wait nyo muna 1 to 2 weeks para matapos na yung excitement ko and maging critical na ako ngayon sa mga kaya niyang gawin. So, I like the quality. Hindi rin nag-jitter. Sayang, hindi pa natin matetest yung OIS, pero sa detalyadong review na po yun, tetest natin ito sa labas. Gagamitin ko siya sa mga lakad ko. Alright. Again, microphone, kamusta? Lipat naman tayo saglit sa itong button na to. Yung sinasabi ko kanina ko pa nadadali. So, this one is an essential button na ito. I'm not really sure kung ang tawag dito, but I call it essential button since currently naka-integrate siya dito sa essential space na ito. This app, essential space. Yan. So, pre-installed na po siya. So, pag ginamit nyo na siya, ito yung pinaka-icon niya sa gray yan. So, pag pinindot natin, pakita ko lang sa inyo. Pag pinindot natin ito, mag-i-screenshot siya, pero hindi po siya ordinary screenshot. You can choose if pwede nyo po siyang lagyan ng note or audio note. More like a journal.
Yes, I think mas malapit siya sa terminology na para siyang journal. So like for example, lagyan ko siya ng note muna. This one, sample lang po ito. And if you're done, you can click the yellow button and then lilipat na po yun. Nakasave na po yan. Okay? Now, paano mo siya i-view? Click mo lang po itong icon niya, of course. May mga nagawa na ako rito. For example, this one. This one has an audio. So, parinig ko lang sa inyo saglit. Palatandaan ng unang kong open ng Play Store. Okay? So, para mayroon akong remembrance. Yan. Pwede po kayong maglagay na audio note. Parang parang journal talaga siya. Mga notes lang, you can choose and then sample lang po ito. Summarize. Ito sinasummarize naman niya kung ano yung content. So parang may AI din yata ito. I believe dito yung pinaka-purpose ng AI naman. Sinasummarize niya kung ano yung nasa picture. Okay? You can press this button and take that screenshot and make a journal anywhere sa screen. Kahit nasa camera app kayo, journal. And then, lipat kayo sa ibang app. Again, kahit nasaan kayong app, pwede nyo pong gawin ito or pwede nyo siya i-click and i-record nyo, i-screenshot niya yung nasa screen na yun. Which is, I think, good ito, nice ito. I think this one I could use. Yun lang talaga, medyo na-irita lang ako sa part na konting keyboard, napipindot ko siya accidentally. This one. So, yung placement sana nilagay na lang sa taas, no? Kasi mas madali na mag-adjust ng pagkano ng konti. Kasi sa miat-miya mo nagagalaw every time na nandito ka sa side ito, nagta-type. Balikan ko kayo after 1 to 2 weeks after nung pagka nirelease ko na yung kanyang detalyadong review. Wait, bago tayo dumiretso na tuloy sa performance, pakita ko lang din yung performance ng display. So, this one supports up to 120 Hz screen refresh rate. So, I already switched siya sa 120 Hz screen refresh rate. By default, nakalagay siya sa dynamic. So, nilipat ko na siya sa 120 Hz. For this review, hanggang sa matapos ang review nito, naka-fix yan sa 120 Hz screen refresh rate. Okay? So, yun lang naman. And speaking of another performance, pakita ko lang sa inyo ang Antutu score sa mga Antutu score diehard dyan. Ayan po. Score po niya initially, I'm not sure kung itataas pa yan, but that one, 815,000. I must remind you na this is around 20,000 pesos lang. Although, yes, may mga China ROM yun, available, like yung nireview ko na Realme Neo 7 and the OnePlus Ace 5 na nasa 20,000 din, similar ng price nito, but those are China ROM. Okay, not really officially dito and may problem sa notifications yung mga yon. While dito sa nating phone 3A, kung same or similar ng experience ko sa nating phone 2A, this one has very good notifications, very good battery, decent performance, and so on and so forth. Okay? Pero again, kanya-kanyang preferences yan. And this one, walang ads. And napakalinis po ng UI nila. As you can see naman, oh. Now, performance naman. So, try natin maglaro ng isang game. Again, this is just unboxing and impression. First demo and first test. So, try natin sa PUBG Mobile. So, dinownload ko na yung mga Dinownload ko na yung kanyang resources. So, right now, we have set the settings to graphics smooth, and then FPS is extreme. And we'll show the FPS na rin para kitang-kita nyo. Kung hindi ko pa nababanggit habang naghihintay, ito po ang alam ko na specs niya. Post nyo na lang tong video kung gusto nyo pang basahin yung specs niya. Okay? Okay. So, currently, ang temperature dito sa room is nasa 29 degrees Celsius. So, nag-start tayo ang temperature ay 32 degrees Celsius, mababa. At nakikita natin yung FPS niya, kita rito sa gilid, nasa 88 to 90 FPS tayo, which is a good sign. I like that. Maganda ang FPS na nakuha natin so far. Ang lakas din ng audio niya actually. And actual na real stereo speaker, left and right po. Yun, one down. Marked a location.
Okay, mahaba-haba din na kaya isang oras din tayo. Kulang-kulang. 40 degrees Celsius at stable tayo around 85 to 91 FPS. So good job, magandang performance niya dito sa PUBG. Anyway, I like it. Ang masarap maglaro dito. Solid lang. So, yeah. Una impression sa gaming, syempre, mas hindi ako masyado, alam niyo, kilala niyo naman ako dito. Matagal na kayo nanonood dito. Hindi ako masyadong bumabase sa what do you call this? Antutu score. I prefer sa actual performance kasi may mga na-experience na ako dati na 1 million to 2 million ng Antutu score pero nagfi-frame drops, bumibitaw yung signal, so on and so forth. So, I prefer na sa actual. So, kahit na 800,000 po yung nakita nating Antutu score, pero sa laro, hindi ko po siya naramdaman o nakitaan kahit ni isang frame drops. Solid po. So far, bibigyan ko siya ng magandang impression. Impression pa lang naman. Hindi pa po yan ang final na review natin. So, again, this is the Nothing Phone 3A and I like it. For now, initial impression pa lang to and initial overall rate ko sa kanya. 1 out of 10, bibigyan ko siya ng 8.5 out of 10. Pwedeng bumaba yan or pwedeng tumaas, depende sa mga susunod na ma-experience ko sa kanya. So again, kung gusto niyo mapanood ang full review nito, please consider subscribing, liking, and sharing. Hanggang doon lang, this is Rain Manguera and this is Still Cotman Channel. I'll talk to you again soon.